Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay nasa pag-aaral. Natin tatalakayin kung ano lang yung nakasulat sa Biblia. Ang gamit kong Bible, Poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Kung meron kayong ganito, sundan nyo ako. Ano? Kung meron kayong ganito, sundan nyo ako. Pero hindi naman po ako maselan. Kahit anong Biblia, pwede nyo gamitin. Ano? Hindi tayo mapili. Hindi ka nga. Hindi tayo selective. In Christ alone. Kay Kristo lamang. Alam niyo yung mga post ko po sa social media, especially Facebook, sa ibang grupo. Sabi nila sa akin, bakit lagi ako merong ganito? Sa likod ko, background. Yun yung mga tao kumukwestiyon sa akin. Kasi yung grupo na yon, para maintindihan nyo, grupo ng mga stroke. May kapasanan mga stroke. May mga foreigner. Yan. Kapag tungkol po sa salita ng Diyos, at nakalagay pa yan, o kaya minsan nag-exercise ako dito. Nakikita nila yan. Bakit kailangan meron para akong background na ganito? Yung portion na yon, yung GC na yon, GC tungkol sa mga stroke. Ang gusto nila, nakikita lang nila exercise. Siyempre, hindi naman puro exercise lang ang pagkikita ko. Kailangan may tungkol sa salita ng Diyos. Kinu-question nila yung tungkol sa salita ng Diyos. Hindi raw ano yan, na nararapat. Kasi, ang GC na yon, yung group na yon, is about stroke. Mga taong na stroke. Kita nyo po, ano? Yung mga foreigner pa, kinu-question nila yan. Yung bakit nandyan pa yan. Sabi ko, ito tagapagligtas ko eh. Alang naman hindi itong ilagay ko. Ito tagapagligtas ko. Kaya minsan tinatanong ko sila, naniniwala ba kayo dyan sa Panginoon? Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba dyan? Naniniwala ka ba dyan? Ano po? Kaya, ba't hindi ko silagay? Yan ang pinaniniwala akong tagapagligtas. Walang iba. Ano po? In Christ alone. Okay, mag-aral tayo. Kaya ako sinasabi sa inyo yon, kasi karanasan ko. Sa ating panahon pala, marami pang kumu-question tungkol sa ganyan. At mayroon pang isa. Ang gusto niya lang ipakita ko yung puro exercise ko. Sabi ko hindi. Hindi lang puro exercise. Kailangan may salita ng Diyos.
Ano mo yung exercise na wala ka na masalita ng Diyos? Oh, exercise ka ng exercise. Eh, pag namatay ka, ano, may mapapala ka ba sa exercise? Oh, wala. Kakainin ka lang ng lupa. Kaya sabi ko, ang buhay ko, hindi lang exercise ka ako. Ang buhay ko, sa salita ng Diyos ako. Kaya yung mga tao, ewan ko anong klaseng ganyang mga klaseng paniwala. Na kaya ko na sabing ganyan, na talagang may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Walang paniwala. Sa Bible, ang sulat na nakasulat, tayo po nasa panahon na tayo ng bagong tipan, New Testament. Hindi ko naman sinasabing hindi natin ginagamit yung Old Testament. Tandaan nyo, baka sabihin nyo, kasi meron ako napapasi sa mga reliyon, hanggang ngayon nakatali pa sila sa lumang tipan. Oh. Hindi. Nabubuhay tayo ngayon. Ang buhay natin, kukunin natin yung aral sa bagong tipan na nakasulat. Sulat ng mga apostol sa Biblia. Oh, yung apostol ni Jesus. Paniwalaan natin yon. Kasi sulat nila yun eh. Halimbawa, hindi na kailangan nakatali ka pa sa aral ng lumang tipan. Yung iba, nasa 10 utos pa sila eh. Oh. Eh sabi nga ni Santiago, isa lang ang malabag mo ron. Yung 10 na yun, nilabag mo lahat eh. Ba't kailangan nakatali ka pa ron? Eh ba't ko nasabi yun? Eh yung iba, nasa pagkain pa sila eh, hanggang ngayon. Huwag kang kakain ng ganito. Huwag ka nang kakain ng ganyan. Oh, sa lumang tipan lang binanggit yung mga tungkol sa pagkain. Pagkatapos, dadali mo sa bagong tipan ang mga pagkain. Anong kaugnayan ng pagkain na yan? Ang masakit, pinananakot pa nila. Pag kumain ka ng baboy, kumain ka ng walang kaliskis, di ka makakarating sa langit. Alam nyo, ewan ko kung ano kabaliwan ng kanyang klaseng reliyon. Oh. Pero marami rin sila naloloko. Napapasunod. Huwag kang kakain ng ganyan. Oh, alam nyo ba kung sino yon? Ang founder nila, Amerikana. Siguro alam nyo na yon. Si Maputi. Isipin nyo pati yung mga tungkol sa pagkain, pinagkikialaman pa nila. Yan doktor, narinig kong doktor. Doktora, yung iba sabi, huwag kang kumain ng taba. Mamamatay ka dyan, atake. Takot na takot sila kumain ng taba. Ng baboy. Taba ng baboy. Eh, nung araw, sa Pampanga,
Yung mga naglilitsyon, di ba sinasahod nila sa ilalim yung taba ng baboy sa litsyon? O anong ginagawa doon sa taba ng baboy na yon? Sa hirap ng buhay, yun ang nilalagay sa kanin at saka konting mantika. Ay ano yung toyo? Mantika. Toyo. Taba ng baboy, yung mainit na kasi kung natutulog yun na pag mainit yung kanin, lalagyan nila ng taba ng baboy, yung galing sa lechon, yung tumutulo. Tapos lalagyan nila ng toyo. Okay na. Sabi ng doktor, eto narinig ko sa doktor hindi naman masamang kumain ng mga taba ng baboy. Kung talagang bawal sa iyo ang taba ng baboy, binawal ng doktor, ang sabi ng mga doktor, pwede ka naman kumain, wag lang puro kain ganyan. O, sabi ng doktor, pwede ka kumain ng taba ng baboy kasi yung taba ng baboy, sabi niya, nagiging labatiba mo yan. O, yung mantika nung taba ng baboy, pag kinain mo, natural pati yung mantika nung makakain mo, ay nagiging labatiba. Alam niyo po ba yung anong ibig sabihin ng labatiba? Yang pag hindi ka matay dapat malabatiba yan sabi nila. Yung binibigyan ng mga gamot sa puwerta. Sa pit. Sa pit pala, pit. Sorry, hindi puwerta. Pit. Magkatunog kasi. Isinasaksak yung gamot, yung kapsula na naka-frozen para madumi ang tao. Kaya sabi ng doktor, okay yung pagkain ng taba ng baboy, huwag mo lang gawin parang yun na yun. Minsan na talagang, ewan ko, ba't ang mga paniwala ng tao, kung ano-ano. Kaya kami nga, nung kahirapan ng buhay, yung taba ng baboy, yung mantika, toyo, pwede na. Ay, buhay talaga. Tignan natin dito. Dito sa Galacia 1:12. Jose, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangangaral ko hindi katanang tao. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. No, kita nyo? Ano daw ang sabi ni Pablo? Yung kanyang aral? Hindi pinahayag yon sa kanya ng tao. Wala palang taong nagturo kay Pablo. Siya mismo itong sulat niya, testimonya niya. Galacia 1:12. Eh sino raw ang nagturo sa kanya, nagpahayag? Ang ating Panginoong Jesucristo. Eh di lalabas, hindi pala tao si Jesus sa kanya. Saan na sinabi niya rito ang nagpahayag sa akin si Jesus na tao? Hindi Hindi to tinuro ng tao sa akin. Oh. Sino raw? Ang ating Panginoong Yesus. Lalabas hindi talaga tao si Jesus. Ito naman mga alila ni Satanas. Kung may pilit, may pilit. Hindi totoo yan. Si Jesucristo, tao yan, ginawang tao.
Yun ang kanilang pinagbabatayan, ginawa raw tao. Nasaan ba yun? Ito. Wala naman tayong alam nyo, wala naman ako pinipili ng talata ng Biblia eh. Basahin natin. Gawa 2:36. Kaya dapat malaman ng buong Israel. Oh, ang kinakausap mga Israelita na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus siyang ginawang Diyos, siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ang nagsasalita rito si Pedro bilang apostol sa mga Hudyo. Kaya kausap niya mga Hudyo, Israel. Ang mga Hudyo kasi hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya ganito po ang pagbigkas ni Pedro sa mga taga-Israel. Oh. Kasi tao sila, kausap niya. Kaya ganito kanya salita. Na itong si Yesu Kristo, sabi niya, ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Matitigas ang ulo ng mga Israelita kasi eh. Kaya yung pananalita ni Pedro, pananalitang sa kagayan niyang tao. Kaya ganun ang kanyang deliver. Pero yung ba talaga paniwala ni Pedro na si Jesus tao? Tandaan nyo, ito'y sinabi niya sa panahon ng Pentecostes. Pero dito sa Mateo, sa panahon ni Jesus at Pedro, yung kanilang pag-uusap, tingnan ninyo, babasahin ko. Para lang magkaroon kayo ng idea. Kasi yung mga lipores ni Satanas, ito mga ginagamit nilang talata, pero hindi nila maintindihan. Basta may palabas lang nila, si Jesus hindi Diyos, kundi tao. Puro sila tao. Tao dito sa lupa, namatay tao, tao humakyat sa langit, tao babalik mula sa langit. Puro tao. Pero yung kanilang leader, Anghel. Di ba? May konting ay, ewan. Yung bala, kung tawag nyo. Ito yung eksena, si Jesus at si Pedro sa Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila at sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagpautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po, kayo si Jeremias. O isa sa mga propeta. Anong paniwala ng tao sa kay Jesus? Tao. Siya raw si Juan Bautista, si Jeremias, propeta. Lahat ng yan, tao yan. Kaya pati paniwala nila sa kay Jesus, tao. Sunod. 15. Tinanong ulit sila ni Jesus. O, ito na, tinanong ni Jesus ngayon ng apostol. Ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O, kita nyo, sagot ni Pedro? Sinabi ba ni Pedro, ikaw ginawang Diyos? Ginawang Panginoon? Ginawang ano? Malayo pa bago dumating yung araw ng Pentecostes. Nasa Mateo pa lang tayo. Kasi yung mga tao makukulit. Kaya sinabi ng ganun ni Pedro, yung ayon sa salita ng tao. Itong si Jesus ginawa na Panginoon at ano, basahin nga natin.
Kasi hindi sila naniniwala kay Jesus. Ang paniwala nila kay Jesus ay gaya nila siyang tao. Kumbaga, sige na nga, sabi ni Pedro, yan ang paniwala niya eh. Pero dinagdagan ni Pedro, ginawa, sabi niya. Dugtungan natin mamaya yon. Ano sabi? 2:36 yun? Gawa. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Sila kasi yung nagsabing ipako sa krus si Jesus eh. Yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Kaya sabi nila kay Pedro, gusto mo pa kami papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan? Oh. Dito. Ito, dito nakasulat yon. Sa Gawa, chapter 5:27. Iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol, yung kapulungan, yung konseho ng mga Hudyo, Council of Jew. Yung mga apostol iniharap doon, parang sa Pilipinas, yun po yung korte ay dito ano tawag dito? Senado at Kongreso nag-iimbestiga sa mga anomalya ng nakaraan na anomalya ng administrasyon, lalo na yung AGK, yung pagpatay. Parang ganun din po yan, yung kapulungan ng mga Hudyo, Koseo ng Jew. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol. Itong mga apostol ito, yung sila Pedro at ang mga ito tinanong ng pinakapunong pare, 28. Hindi ba't maigpit namin kayo pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Yung pangalan ng taong yan, pangalan ni Jesus. Pinagbabawal sa panahon nila na ipangaral si Jesus. Parang sa panahon natin, yung meron kumukwestiyon sa akin, pagka yan, ba't ko nilalagay daw yan? Ba't hindi ko naman nilagay? Tagapagligtas ko yan. Kaya nga in Christ alone eh. Wala akong ibang tagapagligtas kundi si Jesus lamang. O hindi ko pa ba ipagmamalaki yan? Alam naman ang ilagay ko kung sino-sino dyan. Itong mga antikristo, pati sa social media, bumibira sila eh. O, ang dami dyan, binibira ako, pero biyaya ng Diyos, hindi sila makalusot. Bakit? Kinakalaban nila, sulat ng Diyos eh. Obra ba sila doon? Hindi ba maigpit namin kayo pinagbawalan mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Tingnan niyo sagot ni Pedro. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Maliwanag ano? 30, heto. Ang Diyos na ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo. Nasaksihan ba nila Pedro pagpatay kay Jesus? Oo, nasaksihan nga nila eh.
Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya inyong ipinako sa krus. Oh, sino yung nagsabi nung ipako sa krus? Eh di yung mga Hudyo, kababayan nila. Pako sa krus yan, ipako sa krus yan. Sino pinapapako? Si Jesus. Napako ba? Napako. Namatay at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Oh, ano sabi ni Pedro? Ang Diyos ang bumuhay. In third day, bumangon siya. After 40 days sa lupa, umakyat sa langit kung saan nandoon ng Diyos Ama. O, tao ba yan? Pumunta sa langit? Galing sa langit, bumaba, inutusan ng Diyos, huwag iligtas tayo. At nang matapos yung mission niya, it is finished, sabi niya sa ibabaw ng cross. O, hindi ba sinabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. O, di ba? At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Nagawa na niya, naganap na niya ang kanyang tungkulin upang iligtas ang sangkatauhan. At then, umakyat sa langit sa piling ng Diyos at ngayon ay nasa kanan. Eh di nasa langit. O, tao ba yan? Balikan natin yung kay Pedro at Jesus. Meron kadugtong yun. Yung Mateo 16, Nagtanong si Jesus, para sa inyo, sino ako? Yan. Kasi tanong, sa tao, sino ako? Ang sagot ng tao, isa ka sa mga propeta, ikaw si Juan nagbabautisa, si Elias, si Jeremias. E sa inyo, sino naman ako? Sabi niya. Ito sagot ni Pedro. Na salita ng Diyos mismo. Ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Heto na. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung tanong ni Jesus kung sino ako, ang sumagot ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Pedro. Kung sino siya. Anong sabi ng Diyos ayon kay Jesus? Ginamit yung bibig ni Pedro. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Sino si Jesus? Anak ng Diyos na buhay. Kaya hindi siya tao. Kanya lang makukulit ang mga Hudyo. Kaya sinabing diretsa ni Pedro, yung salitang angkop sa kanilang mga tao. Sige, makukulit lang din kayo. Ginawa nga ito ng, yan. Doon na po lumabas yun. Hindi naman masabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Kasi tao nga yung kausap niya, kailangan sa terminong taho, salitang taho, para maintindihan nila. Naintindihan ba nila? Naintindihan nila? Tingnan ninyo sumunod na kabanata. Dito pa rin sa chapter sa gawa sa panahon ng Pentecostes. Okay, nabasa natin yung 2:36. Ulitin ko, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ipinako ninyo. Nagmamatwid pa yung mga Hudyo.
Pinagbibintangan mo pa kami, Pedro, na pumatay sa taong yan. Eh, sila naman talaga nagpapako sa krus eh. Noon pa pala, uso na yung mga sinungaling. Ah. Pinangaral nila ngayon si Jesus sa panahon ng Pentecostes. Anong nangyari? Ito. Sa verse 40, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanya sinabi. At nanawagan siya sa kanila, sa mga Israelita, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. 41. Kahit ang mga naniwala sa pinangangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yaon. Kita nyo? Dahil doon sa salitang tao, naniwala sila. Ilan na nadagdag yun na Pedro? 3,000 katao ng araw ng Pentecostes. Pero kung sinabi ni Pedro sa panahon ng Pentecostes, siya ang anak ng Diyos na buhay, hindi maniniwala mga tao. Kaya doon sa kanilang lingwahe, pagiging tao nila, tao talaga sila, no? Yun ang ginamit. Kaya naniwala sila at may sumampalatayang 3,000 tao. Pero hindi ibig sabihin na si Jesus ay tao. Sabi na nga ng Diyos anak ko yan. Sa Mateo, yung binasa ko. Tapos binuhay na maguli at umakyat sa langit. Kaya tama si Pablo. Yung aral namin, silang mga apostol, si Pedro sa mga Hudyo, yung grupo niya, sila Pablo sa mga Hentil. Ang aral nila hindi galing sa tao, kundi ipinahayag sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito. Napakalinaw ng iyong aral. Napakaliwanag, matingkad pa, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung sakali po itong mga nanonood ng video ito, hindi ganun ang kanilang paniwala, baguhin mo po sila. Sapagkat hindi mo po gusto ang tao mapahamak, kundi ang gusto mo ang tao maligtas at makasama mo sa iyong kaharian sa langit. Salamat po sa iyong walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo. Kung meron kayong ganitong klaseng Bible, amen, sundan nyo ako. Walang labis, walang kulang po, binabasa natin. Po, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan na yun sa amen, ang salita ng mga pastor. Ang Biblia ng mga pastor. Bye!